Okay, so good morning mga tropa. Ngayon ay August 16. Around 5:30. So yan na. Yan yung view ko pag ganitong umaga. Yan. So kahit maliit lang tong taniman ko, medyo mahirap pa rin asikasuhin. Anyway, tulad ng nabanggit ko sa inyo kahapon, nagtimpla na tayo. So, dito ay Kiss Solution. Doon yan ay Master Blend. So, hindi ko pa nalagyan ng date, pero August 1 natin tinanim itong mga halaman na to. So, kagabi, nilipat ko na siya. So, 90 pieces yan. At, ang sinusow ko kasi may pasobrang 6. Yung mga nandun sa itong mga malalaki, ito yung mga previous batch na hindi ko na ilipat. Mamaya susubukan kong i-transfer doon. Baka lumaki pa sila. Kasi wala, ayan, hindi ko na masyado masikaso, pero kailangan kong isipan ng paraan para mas mapadali yung proseso. Ayan, so ngayon mag-harvest tayo ng 10 peraso. Para sa umorder sa atin. So, ito yung batch na for harvest natin nung Biyernes. Or kahapon. Kasi Sabado pa lang ngayon eh. So, 30 talaga yan. 30. Ang natitira na lang natin ay 8 dito. So, ibig sabihin, kukunan ko pa siya dito ng 2. Kasi 10 peraso yung ibibigay ko sa kanya for 1 kilo. 1 kilo kasi yung order niya eh. And so mababawasan to ng 2, tapos order pa yung kapatid ko ng siyam. 4 kawawa naman si Kuya Jojo. 4 na peraso na lang madi-display ko bukas. So hindi tayo nag-display ngayon kasi para medyo lumaki naman to. Pero yun nga, 4 na peraso na lang ang may di-display natin bukas kay Kuya Jojo. Siguro itong 10 peraso dadagdagan natin ng mga yon, yung maliliit. Yung kapatid ko siguro lalagyan ko lang din itong maliliit. Kasi or yung iba sa amin na lang din yan. Kasi yan yung mga hindi na lumaki. Tulad ng nabanggit ko sa inyo, usual na problema niyan ay ugat. Ayan. Ito naman hindi na masyadong umugat eh. Ayan Tapos yung ugat niya parang nahihirapan yung itsura nila sa ugat. May itim-itim. Hanap pa tayo. Tingnan natin to. Ayan So, yung mga gumagamit na iron chelate, pwede siguro. Kasi hindi ko nalagyan yan. Ito lalo na itong pangit. Yung tama. Aray ko. Ayun lang naman. Nag-video lang ako kasi maubos yung mga videos ko na ina-upload para sa inyo. Ito pa rin sinasabi ko, dito ko ita-transfer. Pero kasi ito naman, ang iniisipan ko dito, magkakaroon tayo ng plastic mulching. Kasi ang daming pansit-pansitan dito. Ayan pansit-pansitan. Herbal daw to kaso hindi ko pa nasusubukan gumamit yan Ayan. So, ito is spinach. Ayan. So, it's either itanim natin dyan. Ayan, ito. May lettuce pa dito. Ayan lettuce. Ayan, lettuce to. Pero hindi na masyadong lumaki. Ayan. So, may mga, ano ba to? Basil yata ito Ayan, ito basil. Ito sweet basil. So, siguro, asikasuhin ko rin ito. Kasi ito, isa to sa mga protected, protected growing area natin. Ayan, so may mga lemongrass tayo. Lemongrass. Madami. So, ito yung mga pinatuyo kong lemongrass. Pero nilalagay ko lang yan dun sa compost. So, kahapon, ang ginawa ko pala, share ko rin sa inyo, yung mga spinach na mga lumaki, yung mga nandyan, na nagpa-flowering na or medyo may nagba-brown na yung flower, nilagay ko dito. Bakit? Kasi yung mga flower na yon may mga buto. So, dati, inisa-isa ko pa. Ngayon, hindi na. Subukan natin yung ganung proseso ng pagpapatubo ng spinach. Na yung mga mature plants ko dito, puputulin ko lang. Tapos chachap-chapin ko dito. Kasi pag sinap-chap mo naman yan, syempre matutunaw or madidecompose. Tapos mahuhulog din yung mga buto. So madaming buto yan.
Pati dito sa kabilang bed, yan, spinach ko, diba? Ang lago-lago. Yan, ang lago-lago. At saka yan, tagal ko nang hinaharvestan yan, mahigit 2 months na yata or 3 months na. Harvest lang ako ng harvest, as mag-uusbong lang siya. Yun lang yung idea niya. So ito hindi ko nalagyan ng compost pero ito nalagyan ko ng compost, tsaka yon may compost na rin. Tapos ito kasi tanglad na to, para sa aso ko yan pag gusto niya magngat-ngat ng damo. Pakita ko lang sa inyo yung sinasabi kong mga mature. Ayan, ito. Ayan. Hindi mo ganun kaganda ang itsura niya, pero yung buto niyan ay maganda. So may mga basil din tayo. Ayun, pwede mo harvestan yan. Hindi ko pa naayos yung pag-harvest ng lemon basil ko dito. Hindi ba? Or na-harvest ko na. Alam ko hindi pa eh. Meron kasi akong lemon basil dito na mga buto na hindi ko pa naasikaso. Ito pala. Ayan. So kailangan asikasuhin ko na to mamaya. Ayan. Puro lemon basil yan. Parang pag na-harvest ko na siya dati, na lang, tatanggalin na lang natin yung mga buto niyan. Lang yung sa strainer. Nasa may strainer ko? Basta sa strainer, ikakaskas mo lang siya doon, tapos mahuhulog na yung mga buto. So, kailangan meron ka rin lalagyanan. Yan, madalas ito yung lalagyanan ko sa ilalim ng strainer. Yan. Napakita ko na sa inyo yung dati, pero pag sinipag-sipag ako, pakita ko lang ulit sa inyo yung proseso ng pag-harvest ko ng seeds ng basils. Then yung marigold natin, okay naman. Hindi ko lang ayaw mag-focus eh. Tapos, nakita nyo na rin naman yung kabilang taniman. Pero ito yung magiging problema ko moving sa susunod na linggo. Kasi ito, ang for harvest pa nito is Friday next week. Pero bukas or tomorrow, ubos na siya. So, yung susunod ko pang harvest is possible is Sunday next week. So, that is 8 days from here. And yung part na yon, yung tinatanaman natin doon, medyo, yun yung yung 8 days from now, yun yung early harvest, parang nasa 37 days old pa lang siya, dun sa kabilang taniman natin, yung 1/3 natin. Kung makikita nyo ay, ayun, yung taniman natin yung 1/3. Doon natin i-harvest yung after 8 days. Pero early harvest pa rin yun. So, ang nakikita ko dito is naaagad tayo ng harvest kasi nga, lumalakas yung benta. Sa ngayon, sa computation natin, sa 6 na batches natin, kasi for 2 months yun eh, tayo, 600 pieces ng lettuce. So, i-divide mo yun sa 2 months. So, 300 per month yung nagiging production natin. So, okay, nandun na tayo sa dati nating goal. Ang goal natin ngayon is madoble natin yung production na yun. Ang tanong, kaya ba? Sa palagay ko, kaya. Ang pinaka bottleneck ko ngayon o yung pumipigil sa akin para magtanim ng mas marami ay yung mga taniman ko. Tsaka yung space. Dito kasi hindi na ako pwede magdagdag ng space. Maximize na to. Kasi hindi ko pwedeng i-occupy yung kalahati kasi nga wala na kaming gagalawan. Ayun, yung spaces doon. So, kailangan kong gumawa ng mga 1 by 1 para ma-utilize ko yung space. So, it's a good problem, pero yun nga, it takes time. Eh, alam nyo naman na nag-aral na tayo ng welding para lang maka-move forward. So, new skill na nakuha natin, ginagamit natin ngayon, minamaximize natin ngayon. So, ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyayari ngayon sa farm. And maganda naman yung problema ang kinakaharap natin. So, kailangan lang nating sipagan. So, sana hindi naman ako tamarin. At tuloy-tuloy lang. So, hopefully, okay naman kayo at hindi kayo masyado nabagyo. At kung nag-struggle kayo sa lettuce nyo, nag-struggle din ako. And may mga worst scenarios din. And then, di ba, nung nakarami, mga trips dyan. So, bago ako mag-transfer nun, inassure ko na medyo malayo sila, tapos konti na lang yung lettuce na natitira dito. Hindi ako masyadong lumalapit doon. Pero ngayon lalapit tayo. Kasi gusto ko lang palang i-discuss sa inyo. Yung naging redesign ko, hindi naman sobrang major redesign. Mapansin nyo, hindi ko na siya masyadong sinagad dito. Since ang araw natin is banda doon,
hindi masyadong nasisinaga ng araw yung nandito sa part na to. So, ang ginawa ko na rin, isang process din, yung mga matatangkad kong taniman, dito ko nilagay. Ayun o. Diyan, tas pababa ng pababa. Kasi dito medyo exposed na sa, ano yan, sa araw. Mapapansin mo yan sa laki nila after weeks after weeks. Yan. Then yon, yung box na yon, binutasan ko rin to kahapon. Yung dating butas niya na nandito, in-adjust natin dito para magkaroon siya ng mas magandang space. Dati kasi masyadong dikit-dikit sila. Ang magiging dikit-dikit yan ito. Kasi dapat i-adjust ko pa ng konti ito eh. Pero hindi ko na ginawa. Okay na yan. Basta in-adjust ko lang yung pinakadulo-dulo. Tapos, ayan. And by styroboard pa rin tayo. Styroboard. Pero yung natitira kong takip doon, na tuna boxes, malamang bubutasan ko na rin. So far, ang nagiging conclusion natin sa styroboard is okay naman siya kung medyo malamig yung lugar niya. Pero kung tulad ng lugar ko na medyo mainit, possible magkaroon kayo ng ganitong problema. Hindi ko sure. Baka magtanim pa ulit ako ng ganyang setup dyan, pero parehas master blend. Pero kasi yung master blend ko dun sa kabila, yung isang location na problematic sa pinakadulo malapit sa bader, ganun din ang naging problema niya, na nabansot din siya. Pero hindi naman lahat. So, titingnan ko pa, it might take around 4 cycles para masabi ko na yun talaga yung problema. Pero sa ngayon, yung mga sinishare ko sa inyo is based lang sa personal opinion ko sa pagkakaintindi ko. So, hopefully may naisishare naman akong matino. Yun lang, mag-harvest na ako and magde-deliver na ako mamaya. See you! Bye-bye!